Naku, sa totoo lang po mga kababayan, magugulantang po kayo dito. 1 hour and 4 minutes na tayo. Alam nyo kung bakit masabi kong magugulantang kayo? Eto, Lucas Bersamin. Kilala nyo naman si Lucas Bersamin. Saan na ba si Lucas Bersamin? Eto na, mga kababayan. Pilipinas Today ulit. Ma'am Susan Vergara and kay Ma'am Rosana Ragudo and kay Kasmut. Ayan. Eto na. Mamimi Ramirez ng Taiwan. Eto mga kababayan, kay Lucas Bersamin. Sa mga hindi po nakakakilala kay Lucas Bersamin, si Lucas Bersamin po ay isang Supreme Court ex-CG, Chief Justice, Lucas Bersamin. Actually, mga kababayan, siya yata yung pinalitan ni Boyeng Rimulya. Correct me if I'm wrong si Lucas Bersamin. So ito po ang sabi ng Pilipinas Today. Senator Bato de la Rosa maaaring arestuhin based sa ICC warrant according kay Lucas Bersamin. Si Lucas Bersamin nagsabi niya 14 hours ago ito na post ng Pilipinas Today. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maaaring arestuhin si Senator Bato de la Rosa sakaling mag-issue na ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa mambabatas kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na ipinapatupad na war on drugs noong termino ni dating Pangulong Duterte. Ito ang ibinunyag ni Bersamin sa panayam ng QDO News nitong Miyerkules, Hulyo 16. Nako, July 6 pala ito, inihayag ni Lucas Bersamin, ni Executive Secretary ng Malacanang. Na Miyerkules, Hulyo 16, sa iginiit na kahalintulad na pagtrato ang paghawak sa kaso ni Senator Bato sa sinapit ni Duterte nang arestuhin ito noong Marso 11, 2025 at idiniretso sa ICC Detention Facility sa The Hague based sa inilabas na warrant of arrest. Nako po. Ito ang ibinunyag ni Bersamin, di ba? If there is Interpol red notice, we proceed. Nako po, patay ka ngayon Bato. Ako na nagsabi sa inyo mga kababayan, hindi na po ito galing kila Attorney Conte, kila Trillanes, kila Leila de Lima, at sa biktima ng AGK. Kay Lucas Bersamin na po ito nanggaling. Naku po, Bato. Ito si Bato at si Digong, magkatabi. Sabi niya dito, if there is Interpol red notice, we proceed. But if the Supreme Court comes out with a ruling that say you must afford full due process before you surrender anyone, that's what we are going to do, paliwanag ni Bersamin. Ipinaliwanag pa ni Bersamin na kahit kumalas na ang Pilipinas sa ICC, nako po, ipinaliwanag daw ni Bersamin na kahit kumalas na ang Pilipinas sa ICC, nako po, noong panunungkulan ni Duterte sa Malacanang, obligado pa rin ang gobyerno na makipagtulungan sa International Tribunal upang arestuhin si Senator Bato pag lumabas na ang warrant of arrest laban sa kanya. Naku po. Ala, Bato. Walang saysay yung sinasabi ninyo, walang jurisdiction ang ICC kahit tinanggal na ni Digong ang ICC or ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Kasi ang sabi dito, kahit na kumalas na ang Pilipinas sa panahon ni Duterte, obligado pa rin ang gobyerno na makipagtulungan sa International Tribunal upang arestuhin si Senator Bato kapag lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. It's up to the ICC to make that decision. It's really a matter of us not having anything anymore to do. Sabi ni Bersamin sa kaso ng senador. Nako po, mga kababayan. Halaka Bato. Diba? Dynamic Jilly Line. Hello po. Si De La Rosa ay itinuturong number 2. Naku po. Itinuturong number 2. Sabi nga ni Attorney Cristina Conte, sunod daw talaga si Bato na target.
Itinuturong number 2 sa mga inakusahan sa pagkasangkot sa pagpatay ng libu-libong pinaghihinalaang drug personalities nang ipinatupad ang anti-drug campaign ni Digong mula ng nanungkulan bilang alkalde ng Davao City hanggang mahalal na Pangulo ng bansa noong 2022. Nako po, hanggang 2022. Hanggang sa mahalal na Pangulo noong 2016 hanggang sa 2022. Ito po mga kababayan. Ito po ang post ng Pilipinas Today. Bilang na ang masasayang araw mo, upaw. Sabi ni Ma'am Ginger T. Naku ba to? Magluto ka na ng mga ano dyan, ha? Nang nakaraan, nakita ko pa naman sa vlog mo, nagluto ka ng kambing. Ano ba yon? Sinigang na kambing ba yon? Naku. Sir Bato, hindi kaya kang protektahan ni Aimee dyan. Sana nga, sabi ni Ma'am Helen, ipakulong nyo na lahat ng kalyado ni Digong para matapos na yung problema niya sa Duterte para iba naman yung harapin, di yung puro Duterte kayo dahil nakakaumay na kayo. Antay ka na lang ba to sa takdang aresto mo, sabi ni Hilda Garsula. Ayan mga nagko-comment. Ala, samahan mo. Ano pa hinihintay ng ICC? Arestuhin na yan. According nga kay Senator, tawag dito, kay attorney, mga kababayan na kay attorney, tawag dito, Maria Cristina Conte, na ito nga, wait ha, saan ba yon? Na pagkatapos daw ng hearing sa September ay ilalabas na daw yung warrant of arrest pagkatapos ng hearing ni Duterte sa September. Ayan maglabas ng arrest warrant pagkatapos ng hearing sa September. Bingo! Ito po mga kababayan, ito po ay sa DZMM Teleradyo. May isyong arrest warrant versus Duterte allies pagkatapos ng September hearing or after September hearing. Nako po mga kababayan. Diyos mio marimar. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, good luck. Ito ayan na kakaano lang din ni Attorney Claire ngayon lang pareho kami topic ni Attorney Claire Senator Bato takot o pikon. ES Bersamin aristuhin din siya. Senator Bato de la Rosa ready nang magpa-aresto sa ICC. Nako po. Ayan na nga mga kababayan. Ay nako, good luck. Actually mga kababayan, may proseso kasi yan. Huwag nating madaliin yung ICC. Si Digong nga Kahit gaano ka-powerful kapag ICC at gobyerno magtulungan. Di ba? Meron nating kasabihan mga kababayan. Kapag nagtutulungan, walang mahirap. Kapag nagtutulungan, walang matagal. Basta maayos ang pag-uusap at pagtutulungan. Pero pag madaliin kasi natin, baka maunsami pa makalipad pa ng ibang bansa at mag-file ng asylum, parang si Roque. Yes, Kasmo, totoo po yan. Diba? So alam nyo na, mga kababayan, dito tayo, sunod, panghuli nating pag-uusapan.